The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ini-welcome natin ang lahat nating mga pastors, mga leaders natin, cell group members natin, lahat ng mga disciples, lahat nating mga tagasunod sa ating pagsamba sa Diyos, lahating mga tinatawag nating mga kapatiran, mga nanay at tatay, mga anak na nasa kanila mga tahanan, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din sa labas ng bansang Pilipinas, ang mga Filipino workers natin, ang mga nagre-reside sa iba't ibang bansa, ay wini-welcome po natin sa umagang ito. Lahat nating mga invites, mga attendees natin, lahat nating mga faithful na mga tagasunod sa ating Panginoon na naging kabahagi na ng ating pamilya dito sa ating online simbahay every Sunday, ay wini-welcome po natin. At sa oras na ito, mga kapatid, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa panibagong lakas at buhay na binigay mo sa amin. Sa iyo na pinagkatiwala ang araw na to at patuloy mo kaming gabayan sa pamagitan ng iyong mga salita. Ikaw po magpala sa lahat ng mga nandito, Panginoon, lahat ng mga anak mo na kasama namin sa aming online simbahay platform. Pagpalain mo ang araw na ito sa bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sama-sama po natin, mga kapatid, na sabayan ang ating CGS Philippines worship team.
Praise God sa mga awitin na ating narinig at ang ating mga puso at ang ating mga isip ay patuloy na nakapokus sa salita ng Diyos. Ang ating mga ballpen at notebook, ihanda po natin mga kapatid, lalo na po ang ating mga Biblia. Sa umagang ito, napakahalaga ng ating pag-usapan. Kasi without this kind of virtue, mahirap po na tayo magkaroon ng harvest. Kaya napakahalaga. Ang objective ng message na ito ay magkaroon tayo ng ganitong attitude or behavior dahil this is the key for the great harvest. Pag wala tayong ganitong attitude, imposible na magkaroon tayo ng harvest, imposible na magkaroon po ng breakthrough ang buhay po natin in all areas of our life. Kaya ito, importante ito sa isang tao. Katulad na sinabi ko, kapag wala tayo nito, hindi tayo uusad, hindi tayo magtatagumpay sa anumang aspeto ng buhay po natin. Kaya importante na ito ay magkaroon po tayo mga kapatid. At ito'y mangyayari lang kapag tunay na suko ang buhay natin sa Panginoon. Mismo si Jesus Christ nagsalita sa Matthew 23 verse 12. Tingnan natin ang Matthew 23 verse 12. Sabi dito, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Then in Proverbs 16 verse 5, ang pinakamadalinong tao nagsalita patungkol dito. Sabi sa Proverbs chapter 16, verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Sa dalawang talata nating binasa in Proverbs 16:5, ang Diyos ay namumuhi sa mga mayayabang at sabi ni Jesus Christ sa Matthew 23:12, ang nagpapakababa ay itataas at ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibabagsak. That is why ang lesson natin na ating bigyan ng pansin sa umagang ito is about the power of humility. The power of humility. Ang kapangyarihan ng pagpakababa. Now, like what I said, bakit ito ang ating pinag-usapan? Kasi walang mayabang na nagtatagumpay. Walang mayabang na naging successful ang buhay. Even in all areas, kahit na outside of Christianity, kahit hindi mananampalataya, kahit anong gawin nun, temporary na sa taas, pero ibabagsak yun. At even sa ating Christian world, lahat na nagmamataas, binabagsak. That is why it is very important na ating pag-usapan. Because this is one of the nature of our Lord Jesus Christ. Mamaya, dadaanan po natin yon. Na even He is God, He humbled Himself. He became man. Naging tao po siya. Kaya mahalaga ang ating pinag-usapan dahil kapag wala kang ganitong katangian, pansamantala, mataas ang iyong dating. Pansamantala yon, but that is not forever. Now, kaya ko tinatakel to, imposible na ikaw ay mabibless, ikaw ay magsusurhay kung ang buhay mo ay puno ng kayabangan. Kasi bakit binabagsak ng Diyos ang mga mayayabang? Bakit binabagsak niya mga boastful people? What's the reason? Diyos lang ang nasa itaas. Wala nang pwede pang maging mataas pa sa Diyos. So yun ang tandaan po natin. That is why as we go on sa journey natin, magkaroon tayo ng personal evaluation of ourselves. Kumusta ang aking asal? Kumusta ang attitude ko? Bantayan natin yan, mga kapatid. Huwag natin bantayan yung ibang tao, sarili natin bantayan natin. Kasi anytime kapag tayo ay merong ganito, wala tayong humility, anytime kaya tayong durugin, kaya tayong pabagsakin nito. That is why our theme for today is the power of humility. Ako naniniwala kapag humble ang isang tao, there is promotion, there is blessing, there is what we call the exaltation. Kasi ang nagpapakababa ay siyang itataas. At nakita natin ang arrogant person, namumuhi ang Diyos dyan.
Even sa Obadiah, kung tingnan po natin sa devotion natin, galit ang Diyos sa mga mapagmataas, mga kapatid. Tingnan natin ang Obadiah chapter 1 verses 2 to 4. No? Isa sa mga devotion po natin, or sa Tagalog, Obadias chapter 1 verses 2 and 4. Sinabi ni Yahweh sa Edom, gagawin kitang pinakamahinang bansa. This is the consequence of arrogance. At kamumuhian ka ng lahat ng mga tao. Nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitulyo mo'y nakatayo sa batong buhay. Dahil ang tahanan mo'y nasa matataas na kabundukan, kaya't sinasabi mo, sinong makapagpabagsak sa akin? Kasintaas man ang pugad ng agila ang iyong bahay, o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay, hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. So talagang ayaw ng Diyos ng mga matatayog ang tingin sa sarili. Ayaw ng Diyos ng mga mayayabang. Kaya mapapansin po natin, isang uga lang yan, lahat ng mga matataas na mga properties, sira yan. Ang isang taong mayabang, isang pitik lang ng Diyos yan, babagsak yun. So ibig sabihin, sa buhay natin, di natin pwedeng ipagmalaki, you have many properties, hindi mo pwedeng mapagmalaki na mayaman ka na, hindi mo pwedeng ipagmalaki na hindi ka nagkakasakit. Lahat tayo fragile. Lahat tayo babasagin. Lahat tayo anytime pwede mawarak, pwede mawasak. That is why it is very important that we know what humility is all about. Why there is power in humility. Yan natin pag-usapan. Bakit kaya may kapangyarihan ng humility? Kasi may effect yan sa buhay po natin. Kasi if there is no humility in your life, palagi kang binabagsak ng Diyos. Kaya stay humble. So ang taong may humility, number one, you are dependent on God. So paano malalaman mo sa sarili mo, hindi yung ibang tao tingnan mo, paano mo nalalaman na you sustain the humility of life? Number one, you are dependent on God. Pag sinabing dependent of God, ang nasa utak mo palagi, kung wala ang Diyos, hindi ko nakamit ito. Ganon ang iyong iniisip. Hindi ko nakamit ang tagumpay, hindi ko nakamit ang success sa life kung wala ang Diyos sa buhay ko. So ang taong dependent, binabalik palagi ang honor sa Lord. Because you are dependent on God. Skillful ka man, maabilidad ka, magaling ka, mahusay ka, but binabalik mo kay Lord ang honor. Lahat ng ito galing sa galing at husay ng Diyos sa buhay ko. So you are dependent on God. And you will not start everything every day without prayer. Alam niyo ba ang taong dependent sa Lord? Hindi siya papayag na araw-araw, paggising niya, hindi niya simulan ang lahat sa prayer. Kaya ang taong humble, prayerful. Pero ang taong prideful, prayerless. Bakit ako magpipray? Kaya ko naman lahat to kahit wala ang Diyos. So ang taong mayabang, makikita mo yan sa operation ng spiritual life niya. Walang prayer, walang devotion, at wala siyang pagsunod. Bakit? Umaasa siya sa kanyang galing at husay. Kaya tandaan natin mga kapatid, napakagandang virtue ito sa isang naglilingkod sa Lord na dapat inaalagaan natin ito. Kasi kapag ikaw ay nakatingin sa iyong galing, sa iyong husay at sa husay ng ibang tao, masyado kang humahanga sa gawa at galaw ng mga tao, pero hindi mo binibigyan ng mataas na acknowledgement ang Lord. May problema tayo ron. Marami kasi dependent sila sa kanilang husband, sa kanilang asawa, sa kanilang employer, sa kanilang kinikita. Dependent sila. Ibig sabihin, sumasandal sila doon. Kaya masipag sila sa gawain ng mundo. Talagang dependent sila sa sino mang mga tao. Dependent sila sa mga taong nasa paligid nila, lalo na sa employer nila, lalo na sa kanilang kinikita. Malaking kinikita eh. At lalo silang nagkakaroon ng confidence sa anumang property na na-accomplish po nila. Pero ang masaklap, habang
meron na sila sa buhay nila, ang masaklap, hindi na nagpipray, hindi na nagpapasalamat sa Panginoon. At delikado yan mga kapatid, no? Isang segundo lang yan, pwedeng walisin ni Lord ang lahat. Biro mo, bagong bili ng sasakyan ay inanod ng baha. Nakita nyo ba't ang calamity sa atin sunod-sunod? Nakatira sa magarang subdivision ay inabot pa rin ng baha. Why? Maraming tao ngayon hindi na kinikilala ang Diyos. Naging matayog na tingin sa sarili. So ngayon, makikita natin ang calamity all over the world. Tsaka nakakita, no? Disyerto, binabaha. Kahit sa ibang bansa, lalo na sa Saudi Arabia, sa mga Arab country, binabaha na rin. At bakit sunod-sunod ang mga lindol? Nasa time na tayo na naniningil na ang Panginoon. Marami na kasi matatayog. Hindi in-acknowledge ang Diyos sa buhay nila. Hindi na kinikilala ang Diyos sa buhay nila. Nakita ni Lord, naging matayog na ang tao ngayon. Kaya pansinin po natin, lahat ng binabalyo natin ng mga bagay sa mundong ito, isang segundo lang yon, pwedeng madurog, pwedeng masira. Like what I said. Kaya, importante sa isang tao na humble, nakikita, nakukonfirm na you are dependent on God. Kasi sinabi sa Jeremiah 17 verses 5 to 8. Tingnan po natin. Kaya dito niyo makikita mga kapatid, napakahalaga ng ganitong katangian sa buhay po natin. Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Biro mo, ang tiwala mo dapat sa Diyos, sa tao ka nagtitiwala. Kasi yun ang, doon ka kumikita sa Kanya. Kaya sa Kanya ka nagtitiwala. Pero sabi dito, sumpain, nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa Kanya. So ang Diyos, galit siya sa mga tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Galit ang Diyos sa sino mang tumalikod sa Kanya. Ang mangyayari, katulad siya ng isang disyerto. Pero anong sabi ang kontra sa verse 7? Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatabi o nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So makikita ninyo ang nagtitiwala sa Diyos. In any season, nagiging fruitful. Ibig sabihin, hindi siya nakabatay kung anong season. Patuloy itong namumunga. What's the key? Dependent on God siya. Ibig sabihin, nagtitiwala siya sa Diyos. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Kahit hindi umulan, wala itong alalahanin. So, ibig sabihin, ang dependent on God, dumating man yung poverty, dumating man yung kahikahusan, hindi siya affected. Bakit? Walang yabang sa sarili. Ang taong walang yabang sa sarili, nakaluhod sa Diyos yan araw-araw. Ang taong walang yabang sa sarili, sinusunod niya ang salita ng Diyos. Kaya tandaan natin, palagi nating binabanggit yan dito, prayer and devotion. Yan ang magsisecure sa buhay mo. Kapag ikaw ay umuunlad na, binibless ng Lord, nagbawas ka ng prayer mo, nagbawas ka ng iyong devotion everyday, nagmamadali ka na, at nabibili mo na yung gusto mo, pero napalayo ka sa Lord, ingat kapatid. Anytime pwede tayo ibagsak ni Lord. Biro mo, bagong biling sasakyan, inanod ng baha. Bagong patayo ng bahay, nag-crack dahil naglumindol. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, bagong bili ng gadget, nawala, ninakaw. Kasi, ang number one, importante ito. If you have the humility of heart, you are dependent on God. Nakasandal ka palagi sa Lord.
Ang taong matayog ang tingin sa sarili, mahirap umasa sa Diyos yan. Hindi yan tumatawag sa Diyos, mga kapatid. Pero ang taong nasa ibaba, bawat moment ng life niya, Lord, tulungan mo ako dito. Panginoon, may struggle ako dito. Kaya siya ay walang tigil sa panalangin. Saan man siya, ano man ginagawa niya, palagi niyang kinukonsulta ang Diyos sa buhay niya. Yan ang taong may humility of heart. At ang taong may humility of heart, connected doon, na dependent sa Diyos siya. Hindi ako mabubuhay kung ang Diyos ay wala sa buhay ko. Ganon palagi ang laman ng bibig nun. Kaya, nakatingin sa palagi sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Katulad ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego sa Book of Daniel. Kahit na may banta ng kamatayan sa buhay nila, layuan nila ang Diyos nila, ang tinitingnan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Biro mo, handa silang mamatay, na itatapon sa hurnuhan ang sumasamba sa isang tunay na Diyos. Ang kailangan ang Diyos, diusan ang kanilang sambahin. Pero sila ay hindi lumuhod sa Diyos-diusan. Kaya kahit sila'y tinapon sa hurnuhan, buhay sila. Nakita niyo mga kapatid? So makikita natin, merong protection ng Diyos sa mga dependent sa Kanya. Kahit si Daniel, kahit na may order ang hari, itatapon sa yungib ng leon, ang hindi sumamba sa Diyos ng hari, hindi tumigil si Daniel sa panalangin sa tunay na Diyos. Makikita natin, andoon ang total protection ng Panginoon. So, ito yung mga tao ng Biblia na kung saan ang buhay nila dependent on God. Prinomote si Daniel. Si Joseph, inapi siya ng pamilya niya, kinulong siya, pinagbintangan siya na ng rape, pero dependent on God siya. Naging kanang kamay siya ng pero. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang taong may pagpakumbaba ng puso sa Diyos sumasandal. At ang Diyos ang magtataas sa kanya. That is why there is power in humility. Nakasandal ka palagi sa Panginoon sa lahat mong ginagawa. Nagwi-winsol ka, Lord, tulungan mo ako dito. Nagdi-disciple ka, Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom dito. Panginoon, mag-a-apply ako ng work, samahan mo ako. Every moment of your life, you ask God, Panginoon, ikaw ang aking kagalingan, may naramdaman akong hindi maganda sa aking katawan. Ibig sabihin, sa Diyos mo palagi nilalapit ang lahat. Panginoon, meron akong problem may conflict in relationship sa family o sa kapwa primary. You ask always God. Hindi ka nagsisimula na hindi una ang Diyos sa buhay mo. Kaya mahalaga ito mga kapatid ang ating pinag-usapan. Pero ang taong hindi humble, hindi magpe-pray yan. Pag may problema yan, hindi magpe-pray. Magpapanik yan, hahanap ng solusyon yan, pero hindi yan lalapit sa Panginoon. Kaya palagi palpak. Ayon. Pero yung taong humble, problema man wala, nakasandal siya sa Diyos palagi. May mga major man siya na problem, sa Diyos palagi siya umaasa. Sa Diyos siya lumuluhod, sa Diyos siya nananalangin. Kaya maraming bumabagsak na hindi prayerful. Kasi matayog ang tingin sa sarili. Kaya tandaan natin mga kapatid, walang tumatagal sa mga matatayog, sa mga mayayabang, sa mga arrogante. No? Tandaan natin yon. Kaya number one, powerful ang pagiging dependent on God because God is the one na mag-ooperate sa life mo. No? Siya maging driver ng buhay mo. Any problem, walang malaki-maliit na problema sa Lord. Kapag dependent ka sa Lord, panalo ka palagi. Panginoon, nagdi-disciple ako, may mga tao ako na hinahawakan, guide me how to have harvest in our net. Paano kami magkaroon ng harvest? Dependent ka kay God eh. So hindi mo ma-operate yan sa sarili mo lang. Hinaas mo yung gabay ng Holy Spirit sa buhay mo. Kaya marami po nakatingga sa church, walang ginagawa. Nakikita mali lang ng pastor, nakikita mali ng kapwa leader,
pero siya walang mali. Mayabang eh. Ang mga taong mayabang, binabakuran nila ang sarili nila. Defensive eh. Ayon. Diyan ang gagaling ang mga false Christian. Ang mga false Christian, nasa loob ng church, pero hindi yan sumusunod. Pag nasita mo yan, gagwardyahan niya sarili niya. Lahat ng kasinungalingan, sasabihin niya, ma-check mo ng devotion, i-check mo ang prayer life, everything, i-check mo finances, naka-ready na lahat ng kasinungalingan niya. Kaya tandaan natin, sabi nga ni John MacArthur, ang pinakamahirap ayusin ang buhay, false Christian. Maigi pa nga yung isang prostitute, nakakilala kay Lord, genuine ang pagbabago. Kaya ingat tayo. Marami sa loob, mga false Christian. Ang mga false Christian, naka-ready na lahat ng kasinungalingan nun. Sila yung nagdadamit tupa, pero lubo pala. Hindi yan ako convert, pero nasa loob yan. Walang humility yan. Kaya, sa lesson ngayong umaga, hagip to. Ma-identify mo ang false Christian, you know them by their fruit. Kilala mo sila sa kanilang bunga. Number 2, ito yung ating pag-usapan. No? The power of humility is that you are submissive to authority. Pag sinabi submissive to authority, you are teachable. Nagpapaturo ka sa leader mo. Kahit wala diyan ng anuman na narating mo, nanay yan. Pero ikaw nakatapos ng college. Pero sa nanay na yan, nakikinig ka because you are submissive and that is humility. Di ba? So wala yan sa kung anuman ang natapos mo sa school pagdating sa spiritual circle natin. Ang submissive na tao, correctable yan. Ibig sabihin, nagpapakorek ka. Pero ang false Christian, lahat ng kasinungalingan, sasabihin niya yon para maniwala ka. That is why we need discernment. We need discernment, mga kapatid. Kasi, sabi nga ni Jesus Christ, ang context noon about sa mga false. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Ayon. Kaya kahit anong sasabihin niya, nakikita ang bunga. Mga kapatid, walang makikitang result. Kasi false eh. No? Sabi nga ni John Mark, maigi pang abutin mo ang mga taong masasabi nating maraming mga vices na bago buhay. Pero ang false Christian, mahirap mabago buhay noon, nasa loob na yon. Alam niya ang Bible, nakikilala niya ang mga operation sa loob, kita na niya ang dapat niya sundin. Pero ang false Christian, hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Pero nasa loob yan ng local church. Hindi yan sumusunod. Even sa pastor, hindi yan sumusunod. Pero nandoon yun. Kaya, makikita natin mga kapatid, makikita mo yun, may disobedient heart. Pero nasa loob yun. Nag-stay sa loob. But they are not fruitful. In all areas, they are not fruitful in the area of their discipleship. They are not fruitful in the area of their finances. They are not disciplined in using their time. They are disobeying the word. And that is the false people. They are not submissive to authority. Mababait yun. Mga mababait yun. Pero ang makikita mo sa bunga. Kikita sa bunga. So, tandaan natin, ang submissive to authority, teachable, correctable, and always available. Submissive yun. Kikita ang submission to authority. Tingnan po natin. Kaya may power ang humility. Jesus is the best example in Philippians chapter 2, verses 8 to 9. Ang sabi sa Philippians chapter 2, verses 8 to 9. Ang sabi sa Philippians 2, verses 8 to 9, it talks about the Lord Jesus Christ. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. At dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. And that is the name of Jesus. Kita niyong contrast, mga kapatid? Even though He is God, nagkatawang tao siya. Sino yon? Si Jesus Christ.
At sinabi sa verse 8, nagpakababa siya, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Kamatayan sa cross. What's the effect? Verse 9, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. That is why there is power in humility. The best perfect example is Jesus Christ. Binaba ni Jesus Christ ang sarili niya. Isinilang siya hindi sa hotel, hindi sa first class hospital. Isinilang siya sa lugar ng mga hayop. Sa sabsaban, pinaligiran siya ng mga hayop ni Jesus Christ. Nagpakababa talaga ang Panginoon. At ang mga dumalaw sa Kanya, mga pastol. Hindi mga politicians, hindi mga mayayamang tao. At namumuhay siya sa lupang ito hanggang kamatayan. He was born to die at the cross. Hanggang ang kamatayan ni Kristo sa mata ng marami, isang kahihiyan ang ipako ka sa cross. Dahil ang pinapako sa cross, mga kriminal. At ginawa ni Kristo magpakababa para sa ating lahat. Inako niya ang lahat nating mga kasalanan. At dahil sa kanyang pagpakumbaba, the power of humility, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Akala ni Satanas panalo siya. Kaya dito nyo makikita mga kapatid, why there is power in humility. Lahat ng nagpapakababa ay itinataas ng Panginoon. Pinagpapala ng Diyos. Alam nyo ang advantage pag mababa ka, wala nang ibabagsak sa iyo eh. Nasa ibaba ka na eh. Ang masaklap kapag mataas ka, hindi ka umaamin ng iyong mali, hindi ka tumatanggap ng correction, hindi ka tumatanggap ng pagtutuwid, dudurugin ka ng Diyos. Pero pag ikaw ay mababa, nakikinig ka, nagpapailalim ka, nagsasabi ka ng totoo, hindi mo pinoprotektahan ang personality mo. Hindi mo piniplease ang mga tao. Hindi mo iningatan ang self-image mo kung ano sabihin ng iba. So kahit pagtawanan ka, binabastos ka sa online, you are not affected kasi nasa baba ka na eh. You are not afraid of your reputation. Nasa baba ka na eh. Wala ka nang dapat pag-iingatan sa sarili mo. Kasi durog ka na eh. Broken heart ka na eh. Di ba? Yun ang hinahanap ng Lord. Mga taong handang magpabasag. Pero yung mga taong mayayabang as if they are perfect, as if there is no fault in them, then they protect themselves for the sake of other people na ma-impress ang mga tao sa kanila. Yan ang dinudurog pala ng Panginoon. Kaya mahalaga ang submissive to authority. Ikaw ba ay teachable? Ikaw ba ay correctable? Ikaw ba ay available sa gawain ng Panginoon? Yung maraming excuses, kapag na-trace na 1 taon kang excuses, sinungaling ka talaga, kapatid. Kasinungalingan na yon. And that is the attitude of a boastful people. Biro mo gawain ng Lord, tinatanggihan mo. Pero pag gawain ni Satanas, nandoon ka. Di ba? So, maraming sa ngayon, lupaypay, bagsak, failure, marami talagang dinurog na ng Panginoon. Kaya, tandaan natin mga kapatid, this lesson is very important. Mahalaga na tayo'y durog sa harapan ng Panginoon. Ilapit ang buhay natin sa Lord. Then you become a teachable, correctable, and available person. Kaya very important ang Romans 13:17, mga kapatid. Kaya marami hindi fulfilled ang life ngayon because of their arrogance. At kinakabahan ng mga yan kasi anytime pwede na sila ibagsak ng Lord. They don't know how to repent. Hindi yan magre-repent. Hindi magsisisi ng pagkakamali. Ang taong mapagpakumbaba, nagsisimula yan sa repentance. Pangalawa sa admission, Lord, nagkasala ako, ayusin mo ako, baguhin mo ako, Panginoon. Yun ang mga humble people. At nakikinig yan sa Diyos at sa leader niya. Ang mga mayayabang, winalis na ng Lord yan, mga kapatid. Hindi yan nagpapadisciple. Ang disciple sa kanila, manipulating, controlling ang dating.
Discipleship, manipulate kayo dyan ng pastor nyo. Kukontrol kayo yan. Yan ang statement ng mga mayabang. Pero pag narinig mo isang tao, gusto ko ayusin ako ng Lord, i-restore niya buhay ko. Yun ang mga taong mapagpakumbaba. Ang mga mayayabang, ang term nila manipulation, controlling. Ayan. Manipulative. Ganun mga term ng mga taong mayayabang. Wala sa bokabularyo nilang sila'y tinuturuan. Wala sa bokabularyo nila ang pagpasakop. Ba't ka magpapasakop? You are God of yourself. Yan ang mga mayayabang na tao. Kaya anong sabi dito? Romans 13, tingnan po natin. Verse 17. Anong sabi sa Romans 13, verse 17? Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. So napaka-clear. Ang humble person handang sumunod, magpasakop, sino man ang authority sa kanya. Dahil ang taong may authority, mananagot din yon sa Diyos. Dahil sila nangangalaga. Sabi dito, mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Pero kung ikaw ay nagpapasubmit, magagalak ang iyong leader. Magagalak ang iyong pastor. Ngunit kapag hindi ka nagpapasakop, pag sila'y namigati, hindi ito makakabuti sa iyo. So kita ninyo mga kapatid ang effect. Halimbawa, hindi ako sumusunod sa aking pastor. Pag namigati si pastor, hindi na ako sumusunod sa leader ko. Pag namigati ang leader ko, hindi ako magtatagumpay sa buhay. Walang mangyayari sa buhay ko. Roller coaster lang ang buhay ko, paikot-ikot. Bakit? Hindi ko ino-honor ang authority. Kaya ang taong humble, ino-honor ang authority. Tingnan nyo buhay nyo. Kayong mga sumusunod, tingnan ninyo. Lahat na nangyayari sa inyo, that is blessing from above. Why? You submit to authority. You submit to authority. Huwag nyo na tingnan yung ibang tao. Ikaw, sarili mo, tingnan mo. Sa palagay mo, masaya ka? Kinontra mo leader mo, kinontra mo pastor mo. Ikaw rin nakakaalam, may struggle ka ngayon. Ikaw rin nakakaalam, hindi ka nagpapasakop sa salita ng Diyos. Hirap ka din. Kasi that is the principle of heaven. Principle na ng Diyos yan eh. Tapos akala mo, ibibless ka kahit hindi ka magpasakop, hindi ka sumusunod. Because you are God of yourself. Kaya tandaan natin, ang principle, pag sinilang ka sa mundong ito, may authority na sa atin. Nang sinilang tayo, alaga tayo ng magulang natin. Sila authority natin. Nang lumabas ka sa tahanan nyo, may authority yan. Diba? Nag-aral ka, teacher mo, your authority. Nakatira ka sa Pilipinas, government is our authority. So, ibig sabihin, may mga nakakataas sa atin. And time will come, you are the authority. Na pag binigyan ka na ng position, nakapag-aral ka, may mga taong sumusunod sa iyo. Bakit? Sumusunod ka rin dati. That's the effect, mga kapatid, ng submission. Pero ang nangyayari sa time natin ngayon, gusto mo magpasakop ang mga tao sa iyo, ikaw nga rebelde. Gusto mo sumunod ang mga tao makinig sa iyo, ikaw nga hindi sumusunod eh. Di ba? Awkward yan. At hindi ka magtatagumpay sa ganyang bagay. Kaya domino effect yan. If I submit myself to my fellow pastor, then people will submit also. Because you are a living example. Kaya marami na gusto sila pakinggan, pero hindi sila nakikinig sa namamahala sa kanila. Kaya hindi magtatagumpay even sa circle ng Christianity, sa journey natin. Biro mo, tinuturuan ka ng leader, ng pastor, hindi mo pinahalagahan at gusto mo ikaw pakinggan ng mga dinidisciple mo. So, hindi rin magtatagumpay yun. Kaya sabi nga, you shall know them by their fruits. Kinakita natin mga kapatid, what we sow, we reap also. Kaya tandaan natin, the power of humility nag-start kay Jesus Christ. Kaya nga, hindi ka magtatagumpay
kung hindi mo nagaya ang karakter ni Christ. Kaya nga ang discipleship, Christ-like character. Christ-like character. Ikinontra mo discipleship. Kinontra mo salita ng Diyos. Paniwala ka sa sarili mo. Kaya nangyayari, tingnan mo buhay mo ngayon. No? Ikaw din nakakaalam kung ikaw ay paikot-ikot lang. At ikaw rin nakakaalam kung ikaw ay nagle-level up. Ikaw rin nakakaalam kung ano na ang journey mo sa buhay. It's because of your behavior. Are you humble or are you prideful? Diyan rin makikita. Ikaw ba ay nasa loob ng church pero false ka pala? Ibo ba? Ang isang false na tao, kinakalaban niya salita ng Diyos at kinakalaban niya ang mga mandate ng salita ng Diyos, pati pastor at leader. Pero nasa loob ng church yan. Disobedient yan. Kaya tandaan natin mga kapatid, it's a revelation to all of us. Ang isang virtue na to, napakahalaga to. No? Isang behavior with high standard, ang humility. Tandaan natin, ito yung virtue na to, behavior showing high moral standard. Kapag wala kang humble heart, you will not listen, you are not teachable, you are not reachable. Hindi ka maabot, matayog ka eh. Ang gusto mo, inaabot ka, pero hindi ka nag-aabot ng tao. Diba? Tingnan ninyo yung mga matatayog, hindi marunong makipag-communicate yan. Gusto nila sila pinapansin, gusto nila sila binibigyan ng panahon, pero sila hindi magbibigay ng panahon sa ibang tao. Leader na eh. Diba? Sasabihin pa na iba, primary na, hindi na mabot yan. Kaya wala sa position ng ating kalagayan dito. It is not about primary, 144, 172, 8, 20, 36. It's not about the name pastor, leader, bishop man yan or what. Ang labanan dito, are you humble? Is there humility in your life? Yan ang labanan dito. Kasi kahit anong position natin, pastor yan, bishop man yan, doktor man yan, o primary man yan, kayang ibagsak ng Diyos anytime kapag hindi natin dinidil ang ating yabang, mga kapatid. Kaya dapat madurog ang kayabangan sa atin. Dapat nare-reveal sa atin ang submissive or submission to authority. Nakikita sa atin yon sa buhay po natin. Kaya like what I said, importante ang humility sa buhay natin. Second, nakita natin yon, you are submissive to authority. The third, you are flexible in every situation. That's the third. Ang taong humble, flexible yan. Alam niyo ba ibig sabihin ng flexible? You are adjustable. Nakaka-adjust ka sa anumang situation. You are adaptable. Nakaka-adapt ka ng any situation. Hindi yung burger lang kinakain mo, kaya mong kumain ng kamote. Pag dinala ka sa mga medyo mahirap na kalagayan ng buhay, you can adjust yourself because you are flexible. Nahirapan dito yung mga panahon ng kabataan ngayon. Hindi man lang makakain ng kamuting kahoy. Hindi man lang makakain ng gulay. Ang iba napapayak. Gusto nila yung mga pagkain na nakamulatan nila. Diba? Burger, hotdog, pero tuyo ayaw. Ayan. So sila, hindi naging flexible. Tinuturo sa amin sa Bible School noon, kayo na magpapastor, paglabas nyo dito sa Bible School, iba na buhay nyo. Sa Bible School namin, nakaredy yung almusal, tanghalian, hapunan. Mayroon kaming tinatawag na dorm sa mga lalaki. Everything is comfortable inside of Bible School. Pagkain masarap, pero sabi sa amin, pag kayo nilabas na dito, iba na buhay nyo. Isang taon kayo sa ibang sa field na dadalhin kayo. Biro mo, yung dinala sa aking field, yung hindi ko kinakain, kailangan kong kainin. No? Yung tinatawag nila na parang hilaw na maliit na isda. No?
Tapos ang aking kakainin, hilaw na saging. Nilagang hilaw na saging. Alam yan ng mga nasa Bisaya. Yun ang magiging almusal mo, pananghalian mo. Tapos ang kanin mo ay mais, giniling na mais. Yung parang patuka sa manok. At naalala ko sabi sa Bible school, you need to adjust yourself. Ayan. Just to gain the favor of people. So, ibig sabihin, kaya mo ibaling, kaya mong mag-adjust. Ano man ang ihain sa iyo, adubong palaka, dapat kumakain ka nun. Di ba? Adubong daga. Ayun. Ibig sabihin, you can adjust yourself. Mga kapatid. Kaya kung kayong nasa city, pag dinala kayo sa mission, bawal yung magyak sa ibang lugar kasi matitisod sila sa iyo. Dapat kainin mo yan. Yun ang pagkain nila. Di ba? So, tandaan natin, walang maarte na mga tagasunod ni Jesus Christ. Hindi ka maarte. Kung sa bahay ninyo ay kama ang hinigaan mo, kaya mong humiga sa sahig. Kaya mo higa sa sahig. Ibig sabihin, tandaan natin to. Ang buhay natin may pagbabago. Maranasan mo ang kahikahusan, maranasan mo rin ang kasaganaan. Pero you can adjust yourself. You are flexible. Hindi mo ipaglalaban yung, hindi ako ganito dati, hindi ako pwedeng ganyan. Hindi ganyan ang mga tagasunod ni Jesus Christ. Mga kapatid. Ibig sabihin, hindi mo hinahanap ang comfort. Hindi mo hinahanap ang comfort. Kung ikaw nakasakay palagi, kaya mo ring lumakad. Di ba? Dati naman, lumalakad lahat eh. Di po ba? Ibig sabihin, discomfort man o comfort, you can adjust yourself. Because you are a humble person. Si Jesus nga sa langit nakatira, hayahay na buhay niya eh. Bumaba lang sa lupa para bastusin, lapastanganin, duraan, parusahan. Hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Sa atin pang mga kasalanan. So ganun din, as we go on sa mission po natin, kahit saan kang dalhin, kaya mo tanggalin ang kaartihan mo sa buhay. Mga kapatid, kaya mo mag-adjust. Di po ba? Kaya mong gumamit ng CR na para sa lahat. Kung sa bahay nyo may private CR ka, ikaw lang gumagamit nun. Kahit saan ka pumunta, kaya mo mag-adjust. And that is flexibility, sign of humility. Ayon. Kaya tandaan natin, maganda matest sa mga church na nasa tinatawag na comfort zone. No? Na pumunta tayo sa mga provinces, then makikita natin ang kalagayan ng mga tao ron. But still, you are flexible, nandun sa iyo yung humility, na you are adaptable in any areas. Yun sinasabi ni Paul sa Philippians chapter 4, 11 to 13. Yung sabi sa Philippians chapter 4, 11 to 13. Anong sabi dito? Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Kaya sinabi dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi si Pablo, naranasan niyang maghikahos, naranasan niyang managana, naranasan niyang magutom, naranasan niyang mabusog. So si Pablo, adaptable siya, adjustable siya for the sake of the Lord Jesus Christ. So makikita natin yung flexibility of life. Importante sa atin ngayon yan. Mga kapatid, naalala ko dati nang pumunta kami sa Korea ng aming team, sa aming masteral, inihain sa amin mga Korean food. Napapansin ng aming leader, pastor, bakit malungkot mga Pilipino? Dami pagkain, lungkot mukha nyo. Yun pala, walang rice.
Sa Korean, ang food, walang rice. Ako, nag-enjoy ako sa gulay. Pero sila, 2 araw, malulungkot. Sabi ng aming teacher, lungkot Pilipino, dami food, hindi sila saya. Sabi ng aming teacher. Nung sumunod na araw, bumulong na ang aming teacher sa mga naghahain. Lagyan nyo ng mga rice. Lagyan sila rice. Yung kumain kayo restaurant, order ng rice. Kita na nakangiti na lahat. Nakangiti na lahat. Ako, sanay ako, I can adapt in any situation. May rice man o wala, lalaban ako dyan. Kung gulay lahat ang kinakain, lalaban ako dyan. Kapatid. Ang iba, pag hindi nila gusto ang food, alam niyo ba ano sagot? Fasting ako eh. Fasting ako. Parang totoo. Pero ayaw niya ng pagkain. Listen to this, pag disciple kayo. Anong kultura pupuntahan natin? Anong food deserve sa atin? Hindi naman lason yan eh. Kainin po natin. Kasi dyan tayo nagko-connect sa mga tao. Yan ang mga disciple. Diba? Sabi nga ni Jesus, mabuti pa nga. Ang mga hayop may lunggay. Ang anak ng tao walang matutulugan. Kaya walang nag-iinarte ng mga disciple. If you are humble, you are adaptable, and you are adjustable. Kung ikaw nakahiga sa malambot, kaya mong humiga din sa matigas. Mga kapatid. Nasa tanang buhay mo, hindi mo natikman ang ganitong klaseng pagkain. For the sake ng mga taong yan, mawin mo kay Christ, kainin mo. Diba? Kaya nang matikman mo yung daga, ay parang adobong manok din pala. Sarap pala, meron pa ba? So mawiwin mo sila. Hindi yung may inihain sa iyo, yaks, ayaw ko yan. Hindi ko kinakain yan. Tisod lahat yan, kapatid. Hindi na sila sasama sa iyo. So dito, pinapakita sa atin, as a humble person, you can adjust in any situation. Dumating ang kahirapan, kaya mong harapin. Hindi yung dumating ang kahirapan, sinisi mo ang Diyos. Sinumbatan mo ang Lord. Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit kinulang? Bakit kinapos? Tandaan natin, may kasaganaan, may kahikahusan. Darating na mabusog ka, darating na magutom ka. Maranasan mong ang buhay napakasarap, pero maranasan mong napakahirap ng buhay. But still, hindi nagbabago ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya tandaan natin dito, serving the Lord is not a bed of roses. Lahat tayo dadaan sa testing period. Pero ang faith mo sa Lord, permanent yan. Stable yan. Nagkasakit yung pamilya mo, hindi gumaling, hindi ka magbabago kay Lord. Hindi ka pupunta ng albularyo. Gumaling man o hindi ang sakit mo, mahirap man ang kalagayan mo o masagana man, ang faith mo katulad pa rin kay Job. Hindi ka magbabago sa Lord. That is the standard of a humble person. Wala kang susumbatan, wala kang sisisihin sa kalagayan ng pamilya mo, kalagayan ng buhay mo. That is God's standard in your life. And that is your virtue. You are humble. Lord, deserve ako na maranasan ito. Maaring disiplina mo sa akin ito. Ganun ang iyong sinasabi. Pero ang taong mayabang, hindi pwede mangyari sa akin ito, Lord. Hindi dapat ganito, Lord. Sa halip na umamin, sinisi pa si Lord. Kaya tandaan natin, any situation happen in our family, tandaan natin, be ready. Maging handa ka tayo. Na hindi umiral ang kayabangan sa atin, kundi umiral sa atin ang flexibility. Minsan sa taas ang buhay mo, minsan na sa ibaba. At ang inisip mo palagi, dinidisiplina ako ni Lord, may lesson siyang binibigay sa akin. Bakit naganap ito? Ganon ang humble person. Hindi iba lumalayo sa Lord, lalong nagdidistansya sa Lord. Wala na ako nakitang tagumpay kapag lumayo ka pa sa Panginoon. Kaya ako nakita ko, the more difficulties in life you encounter, hardship you encounter in life, the more you get closer to God. Palaala sa ating lahat. Ano man ang mga nangyayaring problema sa buhay natin, lalo kang lumapit sa Diyos. Lalo kang maging close sa Lord.
Kaya si David, tinawag siya a man after God's own heart. Nag-commit siya ng adultery. Nag-commit siya ng murder. Pero hindi siya lumayo sa Lord. Lalo niyang nilapit ang buhay niya sa Panginoon. Kaya lesson learned sa atin to, mga kapatid. Ang isang humble person ay isang taong flexible in every situation. Kaya naway sa ating journey ngayon, we are in the year of harvest. Taglayin natin ang virtue na ito ng humility. This is the character of the Lord Jesus Christ. That is why, if you really disciple by the Lord Jesus Christ, you have this kind of virtue. You are humble person. Wala nang ibabagsak sa iyo dahil nasa ibaba ka na. Sumunod ka na lamang, magpakasakop ka na lamang, at yakapin ang lahat ng mga sinasabi ng salita ng Diyos na tinuturo sa atin. Yun ang sign ng mga humble people. Kaya sa ating pagtatapos, humility is a God-given attitude and virtue that leads you to promotion for His glory. Grabe, ang pagpakababa ay galing ito sa Diyos. Isang virtue ito. A behavior showing high standard na magli-lead sa atin sa promotion para sa Kanyang kapurihan. Kaya tandaan natin, ang totoong promotion, binibigay lamang sa mga taong may pagpakababang puso. Kung may promotion man sa isang tao na to, nanira kasi siya kaya siya prinomote. May promotion man sa taong ito, may sinasagasaan siya, pero hindi magtatagal, ibabagsak din ng Diyos yun. Pero pag galing sa Lord ang promotion, no one can put you down. Like Joseph, mula sa bilangguan, naging kanang kamay ng pero. Like David, mula sa pagiging pastol, naging hari po siya. Dahil ang promotion galing sa Diyos, na binibigay niya sa mga taong nagpakababa, handang magpaturo, handang magpasaway, handa siyang sawayin, handang i-correct. Yan ang mga taong tinataas ng Lord. Kaya naway sa umagang ito, mga kapatid, as we end this message, sustain the humility of heart. Let us check our heart. Nakikita ba sa akin ang humility? Nakikita ba sa akin ang sinasabi ni Pastor? Dependent ba ako sa Lord? Submissive ba ako sa authority? Flexible ba ako sa buhay in any situation? Kapatid, ibig sabihin, handa ka bang i-adjust ang buhay mo sa comfort zone at sa discomfort zone? Naway ang mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng isang awareness as we go on serving the Lord. As we go on sa ating journey, alagaan mo ang humility kung meron ka niyan. No? Handa kang makinig sa mga taong nilagay ng Diyos sa iyo. Dahil kapag wala ka nito, kapatid, sasabihin ko sa iyo, kahit sa outside world, you will not gain success in life. Humility is the key to a successful life. Humility is the key for a great harvest. Bago ako mag-closing prayer, tinatawagan natin ang CGS Philippines worship team. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. You've
We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Oh yes you are, oh yes you are holy, oh God. We worship you. We humbly fall down in this place. Holy is the Lamb you are. Let's declare, we fall down. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. Oh, we fall down, we fall down, we lay our crowns at your feet, at your feet. King Jesus, King Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We
Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa palaala mo sa amin. Sawatain mo kami, Panginoon, kung meron mang kayabangan sa aming puso, sa aming isip. Patawarin mo kami, Lord God. Dito binagsak si Lucifer dahil gusto niya, Panginoon, abutin ka, lampasan ka. Kaya binagsak mo si Lucifer. Dahil alam namin ang kayabangan, ang pride, ang arrogance galing kay Satanas. And we ask, O God, to forgive all of us today. And I pray, teach us to be humble every moment of our life. Na handa kaming magpasakop, sumunod, magpailalim sa iyong mga salita at sa mga leaders na binigay mo sa amin. Nakita namin, Panginoon, ang nagpakababa ay tinataas. Ngunit binabagsak mo ang mga nagpapakataas ng kanilang sarili. I pray blessing to all of us today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Doing everything I want, doing everything